Pero sa mga D-wire, so meron tayong nire-repair na electric fan. So maayos pa naman yung kanyang pushing at saka shafting kasi ganda pa ng takbo niya eh. So ang una kong nakikita dito, dahil mahina na yung ikot kahit number 3 na, yung kanyang capacitors. So kapag may hina na ikot at hindi pa napalitan yung capacitors, sunod na masisira dyan yung thermal fuse na kasi sobrang iinit na yung kanyang motor. Kapag hindi nagbumigay yung thermal fuse, mas worse na masisira na sa kanya yung motor na. Kaya kapag napapansin nyo humihina ang takbo ang electric fan nyo, palitan nyo na ng capacitors para hindi na lumala pa. So yung value ng kanyang capacitor is 1.5 UF 350 volts. So ipapalit nyo rin capacitor sa kanya, same value. Ayan. Napakarami na to kasi sa kusina to eh. Dahil sa kusina nga ito ginagamit ng electric pan ito, hindi ko na siya nilagyan ng cover kasi wala pang 1 week or 3 days pa lang, sobrang dumi na kasi ang lakas mag-absorb talaga ng dumi kapag nasa kusina dahil sa mantika, dumidikit talaga yung mga dumi-dumi niya. Kaya wala na siyang cover. Naging advantage kapag nasa kusina nakapwesto ang electric pan, napakatibay niya, hindi basta-basta nasisira agad yung shafting at saka yung bushing kasi meron na siyang libreng lubricant dahil sa na-absorb na mantika. Itulad ng mga mas bagong electric pan na binili ko, yung mga bushing at saka shafting nila, mga bumigay na ito, hindi pa. So pinutol na natin kasi yung bagong capacitor wala siyang wire, kaya sinagad ko na. Tapos papalitan ko na lang siya nito para sakaling soon magpapalit ulit ng capacitor, mas mabilis na siya. Pag DIY repair, syempre makakamura kayo kasi 30 pesos lang naman isa yung capacitor or minsan 50 pesos. Sa shop, kapag nagpa-repair kayo, minimum na sinisigil dyan 150 to 200, minsan 300 pa. Pero kung zero knowledge kayo sa pagre-repair, maganda ipa-repair nyo na nga lang sa mga legit technician para iwas disgrasya. So yung connection nito, okay lang magkabaligtad yan, wala namang polarity yan. Tingnan natin. Saksak na natin. Testingin na natin. Ayan. Ayan, number 1 pa lang yan. Ibang-iba na ikot compare kanina. Wala pala tayo. Baka tumama. Okay. Ito pa yung number 2. Ayan, lakas na. Number 3. Okay, parang bago ulit. So, yun lang gagawin natin. Para tumagal ang buhay ng electric fan, i-double check nyo rin. Tapos langisan nyo rin yung kanyang shafting tsaka yung bushing. Yung kasi yung number 1 din nasisira. Pero ito dahil nga nasa kusina, kaya mas matatag siya. Mas, ano ko pa itong binili? Ito yung pinaka mas una kong binili ng electric fan eh. Pero mas nauna pang nasira yung iba sa shafting at saka sa bushing. Ito okay na okay kasi nga mamantika. So lilinisan ko lang yan, tapos tatakpan na ulit, okay na. So salamat sa pagtutok.